Dahil palaging nanonood ng pelikulang tungkol sa pagnanakaw ang buntis na ito. Ang sanggol sa kanyang tiyan na walang magawa, ay palihim ding natututo. Kaya pagkasilang pa lang, ninakaw na niya ang mga gintong kwintas at relo ng doktor at nurse. Nasaan ang relo ko? Nasaan ang kwintas ko? Sanggol pa lang ganyan na katindi. Ano pa kaya paglaki niya? Sanay na sa lahat ng klase ng pagnanakaw. At naging pinakatanyag na magnanakaw sa India. At maging sa buong mundo ay kilala siya. Ngunit kahit mahusay ay nagkakamali rin. Nahuli pa rin si Tia Cho sa isang pagnanakaw sa ibang bansa. Pero imposibleng basta na lang siyang sumuko. Sa paliparan ng Paris, 2 pulis mula India ang nagpalitan ng kustodiya sa France. At dadalhin si Tia Cho pabalik sa bansa. Sa eroplano, pinagtatawanan siya ng 2 pulis. Akala mo sobrang galing, bakit naging bilanggo ka rin? Humalakhak si Tia Cho. Hindi pa natin alam kung sino ang tatawa sa huli. Maniwala ka man o hindi. Ukasan sa ganitong oras, kumakain ako ng hapunan kasama ang aking ina. Sa sandaling iyon, isang babae ang biglang sumigaw. Ikaw na isang maliit na flight attendant. Paano mong nasabing aso ang anak ko? At hindi pinasakay ang anak ko sa eroplano. Gusto mo bang pabagsakin ko ang kumpanyang ito? Kung ano-ano ang sinabi niya. Agad lumabas ang kapitan nang marinig ito. At bumulong sa flight attendant na anak ng mayamang ang babae. Hindi natin siya kayang galitin. Pabayaan mo na lang siya. Nang makita ito ni Tia Cho, agad siyang nakaisip ng plano. Pagka-take off ng eroplano, nagkunwari si Tia Cho na gusto lang umihi. Paglabas niya habang abala ang 2 pulis sa paninilip sa flight attendant. Palihim niyang sinira ang kandado ng cockpit. Nang makatulog ang 2 bantay, pumito siya para maakit ang pansin ng anak ng babaeng maarte. Pagkatapos sinadya niyang ipatid ang flight attendant. Natapon ng inumin. Eksaktong tumama sa anak ng babae. Biglang nagwala ang babae nang makita ito. Akala niya sinasadya ng flight attendant. Kahit anong paliwanag walang silbi. Inatawag na naman ang kapitan. Mas naging arogante pa siya nang makita ang kapitan. Pinilit niya itong ipahinto ang eroplano. Dahil gusto niyang paliguan ang anak niya. Kung hindi raw, kakanselahin ang lisensya ng kapitan. Natahimik ang kapitan. Akala niya sira ulo ang babae. Ano akala mo, bus lang ang minamaneho ko? Uminto sa ere. Hindi na lang niya pinansin. At bumalik para ipagpatuloy ang paglipad. Ngunit paghawak niya sa pinto, biglang natanggal ang seradura. Kumatok siya at pinabuksan ang pinto sa co-pilot. Pero laking gulat niya nang lumabas ang co-pilot mula sa banyo. Ano ba yan? Galing ka sa banyo. Sino ang nagmamaneho ng eroplano? Nilagay ko sa autopilot. Patay tayo dyan. Lahat tayo nasa labas. Sino pa ang magpapalapag ng eroplano? Nag-away ang 3 piloto. Di nila napansin na naka-off hook ang telepono sa dingding. Kaya lahat ng usapan nila narinig sa buong cabin. Aba ayan na. Alam na ng mga pasahero na walang nagmamaneho ng eroplano. Dahil sa takot na mamatay, lahat sila nagtakbuhan para banggain ang pinto. Tanging si Tia Cho at ang 2 pulis ang hindi gumalaw. Isang ale ang di na nakatiis. Kayong 3 walang silbi. Lahat nagsisikap buksan ang pinto. Kayo naman nakaupo lang nanunood. Wala ba kayong konsensya? Itinaas ni Tia Cho ang kamay. Wala akong kinalaman dito. Hindi ako pwede. Pinaliwanag ng 2 pulis. Ale, alam mo ba kung sino siya? Isa siyang tanyag na alamat na magnanakaw sa buong India. Walang kandado sa mundo na di niya mabubuksan. Kung hindi namin siya babantayan. Pag tumakas siya, kaya mo bang managot? Pagkasabi nito, biglang natahimik ang lahat. At sabay-sabay silang lumapit kay Tia Cho para magmakaawa. Pero ayaw talaga ni Tia Cho. Pinilit pa rin siya ng iba. Pare-pareho tayong nasa iisang panganib. Ayaw mo bang mabuhay? Biglang tumayo si Tia Cho. Kayo pagbalik ninyo may pamilya at tahanan. Ako naman, pagkalapag diretso ako sa kulungan ng 10 taon. Sabihin nyo, may silbi pa bang mabuhay ako? Mas mabuti pang mamatay na lang. Nang marinig ito, may sumagot. Di atali na lang namin ang 2 pulis para makaligtas ka. Ano ba ang sabi ko? Bukas sa ganitong oras, tiyak nasa bahay na ako kumakain kasama ang nanay ko. At kayong 2, kainin nyo muna ang mabaho kong medyas. At ganun nga, mula bilanggo isang saglit lang si Tia Cho. Biglang naging pinakaastig na tao sa eroplano. May red carpet pa siyang nilakad mula buntot ng eroplano. Parang isang sikat na artista sa concert. Kung hindi lang maliit ang eroplano at kulang sa espasyo. Sa ugali nila siguradong mas malala pa ang palabas. Kailangan pa talagang sumayaw ng isang sayaw. Pero si Tia Cho ay talagang may galing din. Kumuha siya ng hairpin mula sa ulo ng flight attendant. At ilang segundo lang nabuksan na niya ang kandado. Talagang ikinatuwa ng lahat. Bilang pasasalamat, binigyan siya ng halik at damit. May mayaman pa na nagbigay ng kotse sa kanya.
Pagkababa pa lang ng eroplano may mga babae pang nagpadala ng flying kiss. At tatlong alalay niyang samando ay sobra ang paghanga. Ngunit si Tieto nakakatakas lang ay di pa rin nagsiseryoso. Pagkatapos sumayaw kasama ang nobya ng kalahating oras, muli na naman siyang nagplano ng panibagong nakawan. Kamakailan lang, may nahuli ang pulis na malaking kaso ng smuggling ng kayamanang pambansa. Kasama roon ang mga rebulto, alahas, at mga sikat na pinta. Tinatayang higit sa 10 tonelada lahat, na may kabuoang halaga na higit sa 50 bilyon. At ang kargamento ay ihahatid na sa pambansang imbakan ng Yaman. May kambal na magnanakaw ang nagbalak na nakawin ito. Ngunit silang dalawa lamang ay hindi kakayanin. Kaya't nilapitan nila si Tieto para makipagtulungan. Nang marinig ni Tieto ang laki ng transaksyon, kailangan talagang gawin ito. Isang beses lang ito at di na maghihirap habang buhay. Totoo ngang di na maghihirap kung magtagumpay. Ngunit ngayon ang problema, mahigit 10 toneladang anti-gang gamit. Hindi lang basta nakawin, kahit ibigay sa kanila, ilang araw bago mailipat. At nasa tren pa ito. May ilang dosenang pulis na nagbabantay. Para makuha ng maayos ang lahat ng ito, kailangan ng 2 o 300 tao. At nag-iisip si Tieto kung saan kukuha ng ganoong karami. Hanggang sa mapansin niya ang isang tanyag na artista sa TV na si Fugi. Sabi ng alalay, si Fugi ay napakakilala at napakalakas ng impluensya. Mahigit kalahati ng India ay matinding tagahanga niya. Kahit saan siya magpunta, may pulis na nagbibigay ng proteksyon. At nang marinig ni Tieto ang mga salitang ito, naisip niya ang isang plano. Agad nakaisip ng plano si Tieto. Hinahanap niya ang kambal na magnanakaw. At sinabi niyang sa baryo na dadaanan ng tren. Magkukunwari silang gagawa ng pelikula tungkol sa isang nakawan. At kukunin si Fugi na malaking bituin bilang pangunahing aktor. Papasamahin pa ang lahat ng taga-baryo bilang extra. Kung nariyan si Fugi, di magdududa ang pulisya. At ang mga taga-baryo aakalain na pelikula lamang ito. Kaya't buong lakas pa silang tutulong magbuhat ng anti-gang gamit. Baka pagbalik pa ay magpasalamat pa sila sa atin. May plano na sila. Agad na sinimulan. Kinabukasan pumasok sila sa isang film crew. Habang sumasayaw ang grupo, nagpakawala sila ng pulbos sa harap ng bentilador. Agad naging malabo ang paligid. Nang makabawi ang film crew. Nasaan ang damit ko? Nasaan ang kamera ko? Nasaan ang ilaw ko? Nasaan ang megaphone ko? Nasaan ang aking brief? Maging ang sasakyan ng direktor ay nawala. Grabe naman. Mga baliw ba kayo? Pati brief ng tao ninakaw. Matapos nakawin ang gamit pang shoot, si Tieto at ang tropa ay dumiretso sa baryo na dadaanan ng tren. Ngunit hindi nila namalayan. May nabangga silang kung ano. Agad silang bumaba para tingnan. Wala namang kahit ano. Ano bang nabangga natin? Ayan, tumingin kayo sa taas. Mga engot talaga kayo. Bago pa nila mailigtas ang tao, may paparating na grupo ng mga taga-baryo na galit na galit. Nagulat at natakot ang tropa. Patay tayo rito. Mukhang bagbog ang aabutin natin. Ni hindi sila naglakas ng loob na lumaban. Kaya pumikit na lang at ipinasa Diyos ang kapalaran. Pero sa susunod na segundo, biglang yumuko ng magalang ang mga taga-baryo. Paari bang itanong kung saan galing ang matatapang na Ginoo? At saan kayo patungo? Ano, sabi ko nandito kami para mag-shoot ng pelikula. Naniniwala ba kayo? Pelikula. Nang marinig ng mga taga-baryo, bigla silang natuwa. Ibig sabihin sisikat ang baryo natin. Pati ang lalaking bumangga sa puno ay natuwa rin. Isang sigaw lang niya ay kumalat agad ang balita sa buong baryo. At ang lahat ng tao sa baryo ay nag-enthusiasm din. Pati ang mga nagtatrabaho ay tumigil na. Pati ang mga nag-aaral ay hindi na pumasok. Maging ang mga nagdadasal ay huminto rin. Kahit ang matandang paralitiko ay biglang nakalakad ng mabilis. Parang pagsalakay ng mga sundalo sa baryo ang eksena. Lahat nagsitakbuhan papunta sa dulo ng baryo para manood. Nang marinig ng mga tao na makakasama sila sa pelikula, mas lalo silang nasabik. Pati ang pulis na nakatalaga sa baryo ay gustong magkaroon ng 2 eksena. Matapos ayusin ang mga extra, dumiretso si Tieto sa bahay ni Fugi. May pangarap si Fugi habang buhay, na makuha ang tropong Oscar. Narinig niyang ang Slumdog Millionaire ay dapat sana siya ang gaganap. Ngunit tinanggihan ng manager niyang kamukha ni Wong Jing. Kaya't muntikan na niyang makuha ang Oscar. Lahat ay dahil sa'yo. Kung hindi lang dahil sa kanya, ako na sana ang nasa Hollywood ngayon. Alam din ni Tieto kung ano ang gusto ni Fugi. Kaya agad niyang ipinakilala ang sarili bilang sikat na direktor sa Hollywood na si Cameron. At ang kanyang kalahating kapatid, si Tieto. Ngayon ay gagawa raw sila ng revolusyonaryong pelikula, na pinamagatang National Treasure. At sinabi pa niyang kapag nailabas ito, tiyak na makakakuha ng Oscar ang pangunahing aktor.
Nang marinig ni Fugi ang tungkol sa Oscar ay lalo siyang ginanahan. Hiniling niya kay Tia Cho na siya ang dapat maging pangunahing aktor. Kahit hindi na raw siya humingi ng bayad. Basta makuha lang ang Oscar. Ayos, ang gamit pang shooting ay ninakaw lang. Ang lugar ng shooting ay libre. Ang mga extra ay libre rin. Ang babae pinapaganap pa sa sariling nobya. Ngayon pati ang bidang lalaki libre na rin. Proyekto na 50 bilyon at wala ka pang ginastos ni piso. Talagang kumpleto at libre lahat. Kinabukasan ng umaga, dumating si Fugi sakay ng helicopter sa baryo. Nang makita ng mga taga-baryo ang malaking artista, lalo silang naniwala kay Tia Cho. Ngayon handa na ang lahat. Nagtipon-tipon ang lahat sa tabi ng riles. Naghihintay na lang ng pagdating ng tren. Biglang nakatanggap ng balita ang kambal na magnanakaw, na hindi darating ang tren ngayon, dahil sa dahilan ng seguridad ng pulisya. Inilipat ang schedule ng 1 linggo. Pagkarinig ni Tia Cho ay nabigla siya agad. 1 linggo pa, anong gagawin natin sa 1 linggong ito? Magpalimlim ng itlog, hindi na namin problema yan. Sayo na yan, trabaho lang namin ang magbigay ng impormasyon. Natigilan si Tia Cho, anong gagawin? Hindi pwedeng walang gawin sa 1 linggo. Baka mabuking pa tayo. Lumapit ang mga alagad para magbigay ng ideya. Paano kung tumakas na lang tayo? Tumakas saan? Palagi na lang takas ang alam ninyo. Kung tatakas tayo, paano ang pangalan ko? Paano pa kung makikilala sa mundo ng mga magnanakaw? Kung ganun, anong gagawin? Biglang tumingin si Tia Cho sa paligid. At nakita niya ang bangko ng baryo. Aba, may ideya na ako. Kung hindi dumating ang tren, gawin na lang nating totoo ang pelikula. Kung eksena ng pagnanakaw, idagdag na lang natin ang pagnanakaw ng bangko, ayos lang yun. Nag-alinlangan ang manager na si Wang Jing. Hindi ba't mga revolusyonaryo tayo rito? Bakit magnanakaw ng bangko? Oo nga, revolusyonaryo ako dito. Bakit ko nanakawin ang bangko? Hindi mo ba naiintindihan? Sino ba ang ating nirevolusyonan? Mga Ingles. Tama, bangko ito ng mga Ingles. Kung nanakawin natin ang bangko ng Ingles, at ipapamahagi sa mahihirap, may mali ba roon? Ngunit may isa pang tanong ang manager. Kung Ingles ang nanakawan, nasaan naman ang mga Ingles? Tumingin si Tia Cho sa mga taga-baryo. Aba, ayun siya na lang. Ang puti ng balat niya. Sayang kung hindi gumanap na Ingles. Pero hindi siya marunong mag-Ingles. Ikaw ba'y profesional na artista? Tanong ka ng ganyang katanga. Kung hindi marunong mag-Ingles, marunong naman ba mukha ng bibig, di ba? Papadablahin ko na lang sa likod. Narinig ng manager ng bangko na may eksena ng pagnanakaw. Agad siyang nakisama. Ibinigay pa niya ang susi kay Tia Cho para makapag-shoot at makapagnakaw ng malaya, na parang siya mismo ang may-ari ng lahat ng pera. Fugi. Ikaw, walang hiya. Isauli mo ang pawis at dugo ng mga Indiano. Isauli ang pera. Napaka-eksakto ng pag-arte ni Fugi. Paulit-ulit niyang niyugyog ang matanda. Halos ikamatay na ng matanda sa sobrang yogyog. Katatapos lang ng eksena sa bangko, may panibagong problema si Tia Cho. Sabi ng mga alalay, ubos na ang pelikula. Kailangan pa nating mag-shoot ng 5 o 6 na araw. Aabutin ng halos 50 hanggang 60,000. Hindi rin sapat ang ating budget. Eksaktong-sakto naman. Narinig ng manager ng bangko ang usapan nila habang dumadaan. Biglang naglabas ng susi ang isa sa mga alalay. Di ba may kulang pang 50 hanggang 60,000 sa bangko? Naalala ni Tia Cho, tama nga naman. Sabihin na lang nating dahilan ang shooting at huwag ibalik ang susi. Pagkatapos ng pagnanakaw sa kayamanang pambansa, saka tayo tumakas. Pag nadiskubre ng mga taga-baryo, wala na silang mahahanap. Kinagabihan, lihim nilang nilooban ang bangko. Pero paglabas nila, sinalubong sila ng mga taga-baryong may dalang sulow. Grabe, ang bilis nilang dumating. Sino kaya ang nagsiwalat? Natakot silang mapatay, kaya dali-dali silang nagtakbuhan. Hinabol naman sila ng mga taga-baryo. Habang habulan, nakarating sila sa isang gubat. Biglang huminto ang mga taga-baryo. Anong gagawin natin? May mga multo raw sa gubat na ito. Tuloy pa ba tayo sa habol? At biglang, ayun nga, hindi pa tapos magsalita, may isang walang ulong multo na nakasakay sa kabayo ang lumabas mula sa gubat. Muntik nang mamatay sa takot si Tia Cho sa unahan. Agad siyang umatras, maging ang mga taga-baryo ay nagtakbuhan pabalik. Si Tia Cho na nasa hulihan, nadapa at nabangga sa puno. At agad siyang nawalan ng malay. Pag-ikot ng 2 beses at kalahati, diretso siyang sumugod sa walang ulong multo. Nakita ng mga taga-baryo na kahit mag-isa ang direktor, napakatapang niya. Ano pa bang ikatatakot, kaya sabay-sabay silang bumalik para sumuporta. Hindi pa naranasan ng walang ulong multo ang ganitong eksena.
Kaya natakot din at agad na umatras. Sinundan ng mga taga-baryo hanggang sa kalaliman ng gubat, at natuklasan nilang may pugad pala rito. Dahil sa dami nila, naaresto nila ang lahat ng tao roon. At nahanap din ng maraming batang nawawala sa baryo. Matapos ang investigasyon, nalantad na isa itong pugad ng paggawa ng droga. At ang walang ulong multo ay tao lang na nakadiskarate. Layunin lang nilang takutin ang mga taga-baryo para di lumapit. Matapos malaman ang katotohanan, sabay-sabay na yumuko ang mga taga-baryo ng 90 degrees kay Tia Cho. Na ikinagulat naman nila, una, pinasalamatan si Tia Cho sa pagligtas ng mga bata kahit kapalit ang kanyang buhay. At saka iniabot sa kanya ang isang balot. Sinabi nilang iyon ay 50,000 na pinag-ambagan ng lahat. Kung kulang pa, bukas maaari pa silang kumuha sa bangko. Kasi nung hapon, nang marinig ng manager ng bangko na wala silang pera, agad itong umalis. At hindi niya narinig ang kasunod na usapan. Ngunit sinabi niya ito sa mga taga-baryo. Akala ng mabubuting taga-baryo na hindi na matutuloy ang pelikula dahil wala ng pondo. Kaya nag-ambagan sila ng 50,000. Kaya pala ang paghabol nila ay para mag-abot ng pera. Sa makatuwid ay nagkamali lang ng hinala ang ating bida kaya siya tumakbo. At mababait pala ang taga-baryo. At dyan na nagtatapos ang video mga idol.